So, magandang araw sa inyo mga ka-podcast. Time check, it's 5:07 na po ng umaga. Kakagising ko lang din po. Nakainom na po ako ng virgin coconut oil. 5:30 po kasi lumalabas na ako ng bahay. Naghahanda na ako for walking kasi today po kasi pupunta ulit tayo sa Mangrove para sulit yung walking natin. Kasi pag doon tayo sa part sa kabila, nakaka 30 minutes, 40 minutes lang ako doon, balikan. So kasi kapag sa Mangrove ka, balikan mo, 1 oras na. Hindi pa kasama yung pahinga doon mga kapodcast. So, mas gusto kong mag-walking sa kabila kasi since 2 araw tayo na hindi nakapag-walking, 2 araw tayo na hindi nakaka-cardio, gusto ko, patadtad din yung mga kinain ko ng 2 days, 3 days, although nakadumi na rin naman ako. So, ayun lang, nagre-ready lang ako. Then, kasi, minsan kasi mga kapodcast, yung gate na dinadaanan ko ay hindi pa bukas. So, gumagawa talaga ako ng paraan para makalabas at para makapag-walking. Gustuin ko man na makapag-walking na mas maaga-aga kung ang gate ay sarado. Mahirap lang din po. So, ang ginagawa ko po kasi is saktong 5:30 po. Lumalabas na talaga ako. Then, nagigib ng tubig. Yung meron kasi dito mga kapodcast sa piso hulugan ng tubig. Yun yung ginagawa ko na daily routine. Tapos, lumalakad na ako. Kaya ako na monitor yung lakad ko kasi sinasabi ko kay Dola na mag-umpisa na siya magbilang sa paglalakad. Alam niya rin yung time natin dito sa Pilipinas. Inyo lang sa kanya. So, ayun lang. Kita na lang tayo mamaya pag nakalabas na ako, mga kapodcast. Ayan mga kapodcast, nakalabas na ako ng bahay. Nandito ako ngayon sa subdivision. Subdivision kasi napuntahan ko na apartment. So, ayun. Kumbaga, ganitong oras talaga ako na go-walking. Mga 5:35 ganyan. Kasi makakarating ako doon sa Mangrove saktong is media or 6:05 ganyan. So, ayun. Maganda lang yung langit. Sobrang ganda lang ng langit ngayon. Maaliwalas. Hindi masyadong mainit pag pumunta tayo dun sa Mangrove area. So, ayun na nga mga kapodcast. Kung ako tatanungin, mas maganda yung ganitong weather kasi nga hindi masyado mainit pag pumunta ka doon sa Mangrove. Pero pag uwi, sobrang tagaktak na yung pawis ko kasi sobrang init na nga. So, ayun mga kapodcast, kita na tayo doon mamaya sa Mangrove area. So, ayun mga kapodcast, paano na tayo ngayon? Pasok na tayo doon sa Eskinita papunta Talabahan, yung tawag nila. So, may baon pala tayo ngayon mga kapodcast. Dahil binigyan niya ako ng kakilala ko dito ng photo na kung saan kakainin natin yan after ng devotion natin doon sa Mangrove area. Kasi mga kapodcast, hindi ako kumakain ng fast hanggang hindi ko natatapos yung devotion. Yun na yung kinakaugalian ng tiyan ko. Tubig-tubig lang. Ganun. Pero yung literal na nakain talaga hindi. Kasi yung tubig is nakakatulong yan para ma-digest yung virgin coconut oil. Yun yung sabi, yun yung napanood ko sa YouTube. So, ayun, na nga, kita na lang tayo dun nandun na ako sa Mangrove area. A few moments later. So, kakarating ko lang na Mangrove area. So, pahinga muna tayo dito, magdi-devotion na muna ako saglit. Then, mamaya, mag-walking tayo. Unahin ko na muna yung devotion. Kasi, hindi ngayon mas masyado maaraw, pero mataas yung dagat ngayon. So, mamaya na tayo walking sa dagat bago tayo umuwi. Devotion muna ako dito. Kasi ang oras ngayon is 6:14. So, hanggang alas 7 naman tayo dito. Mag-unwind, maglalakad-lakad, pabalik-balik sa dagat. Kasi kailangan ko pa pumuno ng ilang minuto pa. Kasi kailangan ko 1 oras na walking kada araw para ma-achieve ko yung cardio ko. So, ayun na nga mga kapodcast. Mag-devotion muna ako. Then, babalitaan ko kayo kung ano yung natuklasan ko sa Bible ngayong araw na ito, mga kapodcast. So, kita na lang tayo mga kapodcast mamaya. 1 hour later. So, ayan mga kapodcast, kakatapos ko lang na mag-devotion. Ang devotion natin ngayon ay matatagpuan sa Acts chapter 3 verse 6 o mga gawa, Kabanata 3, versikulo 6. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto, ngunit kung ano ang mayroon ako, ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus,
Kristo, taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. So, ano yung meaning ng verse na to? Ito yung pinaka-favorite kong verse mga kapodcast kasi ito yung verse na sinabi ni Pedro doon habang naglalakad kasi sila, yung kwento nito mga kapodcast. Habang naglalakad sila papasok sa templo, sa Gate Beautiful. Ito yung continuation ng pagtulong. Kasi paborito ko talaga yung mga verses ng pagtulong, pagkawang gawa sa tao, at pag-aabot ng mabubuting gawa sa ibang tao. So ano meaning po nito mga kapodcast? Ang verse na ito, naglalakad sila Pedro papuntang templo. Na kung saan may nakita sila na isang paralitiko. Pag sinabing paralitiko, di ba po hindi makalakad, ganyan. Dinadala siya doon ng mga kaibigan niya. Araw-araw yan para mamalimos. Isang araw, napadaan doon si Pedro para manalangin. Nakalimutan ko na kung sino yung kasama niya, basta may kasama siya nun. So, sabi niya sa paralitiko, tumingin ka sa mga mata ko. Yun sabi niya. Tapos umaasa yung paralitiko na syempre lilimusan siya ni Pedro. At ito yung sinabi ni Pedro na yun. Ginto't pilak o ginto wala ako. Kung ano man ang meron ako ay siyang ibibigay ko sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, Kristong taga Nazaret, lumakad ka. At lumakad niya yung naturang paralitiko. So maganda lang yung verse na to kasi sa buhay natin, sa mundong ito, nagsastruggle tayo about finances. Nagsastruggle tayo about sa maraming bagay, mga problema, mga pagsubok sa buhay natin. Wala man tayong yaman sa mundong ito, pero ang nag-iisang kayamanan natin ay yung paniniwala, pananampalataya, at pananalig natin sa ating Panginoon. Dahil kung wala tayong pananampalataya, pananalig at paniniwala sa ating Panginoong Jesus, madadown tayo sa mga hamon at mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Kaya nga mga kapodcast, sa point of view ng buhay natin, we only need God kapag nasa alanganin ng sitwasyon na tayo, kapag hindi na natin alam yung gagawin natin, tsaka lang tayo tumatawag sa Kanya. Kapag pumapabor naman sa atin yung sitwasyon, hindi tayo tumatawag at humihiling sa Panginoon. Hindi po dapat ganoon. Na kung saan kapag pinadama ng Panginoon ang pagmamahal, pag-aaruga at pagmamalasakit niya sa atin bilang mga anak niya, ipadama rin natin ito sa ating kapwa. Tulad ng ginawa ni Pedro. Sabi niya, ginto't pilak, wala ako. Kung ano man ang meron ako, ibibigay ko sa iyo. Anong binigay ni Pedro? Kagalingan. Kagalingan galing sa Panginoon. Ganun din tayo mga kapodcast. Wala man tayo maibigay sa mundong ito. Wala man tayo maiambag sa lipunan natin. Pero God is teaching us, despite of the hardship that we are facing right now in our lives, matuto pa rin tayo magmalasakit. Kumalinga sa ating kapwa. God is telling us to share what we have. Hindi share na kung walang-wala ka na, ibibigay mo pa, hindi. I-share mo siya sa panalangin na Lord, sana tulungan mo tong taong to na maibsan yung hirap niya sa buhay. Panalangin lang. Magiging masaya na yung tao na yun. So ano pa yung mga kapodcast, yung matutunan natin sa kwento ni Pedro? Na kahit walang-wala siya, pero yung faith, kasi di ba sabi ng mga ni God, nung nabubuhay siya, nung nagtuturo siya sa mga disipulo, through their faith, they healed. Dahil sa pananampalataya nila, gumaling sila. Dahil sa paniniwala, pananalig nila sa Diyos, gumaling sila. Diba tinatanong ni Jesus Christ, ano ba gusto nyo mangyari? Lord, gusto namin gumaling. Kasi sinasabi ng Diyos, your faith healed you. Yung pananampalataya ninyo, nagpagaling sa inyo, hindi ako yung nagpagaling sa inyo. Yung pananampalataya nyo sa aking Ama, ang nagpapagaling sa mga nararamdaman ninyong sakit at karamdaman. So ano yung nito ni Pedro? Binigay niya sa taong paralitiko na yun, yung nais niya. Dahil alam ni Pedro na matagal na gusto ng paralitiko na gumaling. Kaya anong ginawa niya? Ibinigay niya yung kagalingan sa kanya. Dahil wala man siya ibibigay ng limos. Ano ba may ibibigay ng limos? Wala naman trabaho si Pedro. Ang trabaho niya lang mangingisda. Ano ba yung mangingisda? Pag walang huli yung laot, magkikitain ba yung mangingisda? Di ba po wala? Kapag may huli, may kita. Pag walang huli, walang kita. So kung ano ang binigay sa kanya na abilidad ng Panginoon, yun yung shinare niya sa tao. Kaya ngayon nga mga kapodcast kung ano yung abilidad na ibinigay ng Panginoon sa inyo, gamitin ninyo para makatulong, hindi para gumawa ng kalokohan at tarantaduhan sa ibang tao. Gumawa tayo ng kapakipakinabang gawa sa mundong to
gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Yun yung naisan Diyos. Mahirap man tayo ngayon dito. Aanin mo naman yung yaman sa mundong ito. Noon, hindi nalulugod sa ginagawa niyo. Ang yaman na iipunin natin dapat doon sa kalangitan, hindi dito sa lupa. Dapat makontento na tayo kung ano man ang meron tayo, mga kapodcast. So, ayun lang. Sana may natutunan uli kayo sa ating mini devotion dito sa Mangrove, sa pagpunta natin Tinas. So, magkakaroon na pala ako ng announcement, konting announcement po. Meron po akong mga naihanda na question and answer po kasi sa channel natin for Sunday, yung podcast po natin. Meron po mga taong pinagtanungan. Kung ang tanong ko is, kung bibigyan kayo ng pagkakataon na makausap ang isang addict or isang drug dependent or makahalubilo sila, ano yung gusto mong itanong sa kanila? At bakit mo gusto itanong sa kanila? At ito yung mga dapat na itatopic natin this podcast. Pero hindi na nga natuloy kasi nga meron tayong special mini podcast. So, unahin ko na yung kwento ni Ate Des Liza. Kung naalala niyo yung nag-viral na homeless na magaling kumanta na tinulungan ng mga vlogger na gumaling sa addiction, nakasama ko po siya sa rehab. So, siya po yung magiging first topic po natin, yung kwento niya, and then ipa-follow up po yung ng bahagya yung kwento po ni Kuya Chester. Kung ano yung naging journey nila parehas po sila kasi ng kapalaran po mga kapodcast eh. So, yun po yung magiging topic po natin this Sunday. Sana po manood po kayo. At maraming salamat po muli sa pagsama po sa akin dito sa Mangrove area. Hindi na po tayo mag-walking. Papakita ko, mag-walking naman po pala tayo dito kahit saglit lang. Mga kapodcast, saglit lang papakita ko lang sa inyo yung status ng dagat at kung gaano kataas yung high tide. Tara na po. Eventually. So, ayan na nga mga kapodcast. Sweet nila. Mag-asawa at ayan, nag-aalangan pa sila sa dagat. Puro mataas lang yung hindi naman gaano kataasan yung tubig kasi naabot pa nila yun. Ayun, mga. Pero lubog yung mangrove dun. Kami nga naliligo dito, may birthday party pa ata. Hindi naman ako maano sa kasi mahirap tanggalin yung tubig dagat. So, ayun, walking na tayo dito. Ang tulo na siguro. Share ko lang din sa inyo yung natutunan ko kay Ate Mayra, mga kapodcast. Relate din ito sa topic natin na pag-abot ng tulong. Kung marunong ka kasi makisama o makibagay sa mga tao, hindi ka nila pababayaan. Yung katulad nung kung marunong ka makisama, marunong ka makihalubilo, marunong kang gumawa ng kabutihan sa kapwa mo, ang balik sa'yo nun, doble o triple. Bibigyan ka nila ng hindi man malaking tulong or something, pero bibigyan ka nila ng mga blessing din na kung saan i-share din nila sa inyo yung natatanggap nilang blessing. So maganda lang din yung yung sinasabi ni Ate Mayra na pakikisama. Kung marunong ka makisama, kung marunong ka makihalubilo sa tao, hindi ka kakagalitan ng tao. Yun yung mga natutunan ko kay Ate Mayra nung nasa Maynila pa ako. So, ayun. Hindi ko alam, tignan yung mga kapot. May inuhuli kasi yung lalaki na yun, hindi ko alam po ano. Pero nandito na tayo sa pinakakalahati ng dulo ng mangrove area. Nandun yung mangrove area. Nandun yung cottage nila. Pero sakop pa rin nila to. So, ayan, mag-walking lang ako dito saglit. Then, uuwi na ako. Mga kapodcast. So, ayan mga kapodcast. Kain lang muna ako dito sa bago kong tambayan. Ito yung binigay sa akin ng puto. Tapos, gatas. So, kita na tayo mamaya sa bahay mga kapodcast. Kapag tapos na ako kumain dito, mag-walk kaya ako. Yan. 1 hour later. So, ayan mga kapodcast, kakauwi ko lang po ng bahay. Magpapahinga lang po ako. Then, magre-ready ako sa pag-edit nitong video natin na ito. And then, podcast na yung i-ready ko na i-edit susunod. So, dito ko na naman po tatapusin ang aking mini vlog ngayong araw na ito. Kung nagustuhan niyo po itong episode natin, yung mga episode natin ngayon, araw-araw, please don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat mga kapodcast and God bless po sa ating lahat.